sa ating gawain para sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Magdasal po muna tayo. Tayo po tayong lahat. Heavenly Father, we come before you humbly and grateful for this day, Father, for all the blessings you have given us and for all the protection and guidance. Thank you, Father God, for your mercy, for the strength you have given us, for the joy, and for everything you've done. Thank you, Father God, for your grace. Thank you, Father God. Thank you most especially to our Lord Jesus Christ, who died on the cross to save us from sins and gave us everlasting. And may your Holy Spirit empower us, Lord. Help us to understand your message, Lord. And we ask for our preacher, please give him wisdom for the message to be delivered by our preacher. Thank you so much, Lord God. And we give you all the glory, honor, and praise in the mighty name of Jesus, our Lord and our Savior. Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos. And I would like to welcome our brothers, si Brother Ryan and Brother Edward. Palakpakan po natin sila. Maraming salamat po sa pagdalo sa kawain ng Holy Grace. Sana po hindi lang ito ang huli. Sana po every week dito po kayo. Welcome po kayo sa gawain. Palakpakan po natin sila. Ready na po ba tayo sa ating present? Mag-umpisa po tayo sa ating scripture reading by our Sister Rosalia Melita. Palakpakan po natin ng Diyos sa buhay ni Sister Rosalia. Amen. Samahan niyo po ako pumasa sa Roma, Kabanata 14. Sabi po dito, "Kadating niyo ang mahihina sa kanilang paniniwala at huwag makipagtalo sa kanya tungkol sa kanyang tungkol. May naniniwalang maaari siyang kumain ng hanuman, ngunit kulay lamang ang kinakain
ikinalulugdan ng Diyos at iginagalang ng mga tao. Kaya't lagi nating pagsikaping gawin ang mga bagay na makakapagdulot ng kapayapaan at makakapagpalakas sa isa't isa. Huwag ninyong sirain ang ginawa ng Diyos dahil lamang sa pagkain. Lahat ng pagkain ay malinis at maaaring kainin. Ngunit hindi mabuti na makakasala ang iba dahil sa iyong pinagain. Mabuti ang huwag na kumain ng karne o uminom ng alak o gumawa ng anumang magiging sanhi ng pagkakasala ng iyong kapatid. Ikaw at ang Diyos lamang ang dapat makaalam ng iyong paniniwala tungkol sa bagay na ito. Pinagpala ang taong hindi sinusumpatan ng kanyang buti kapag ginagawa niya ang mga bagay na pinaniniwalaan niyang tama. Ngunit ang sino mang kumakain sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan ay nagkakasala sapagkat hindi siya nagiging tapat sa kanyang paniniwala. Ang paggawa ng anuman na labag sa sariling paniniwala ay kasalanan. Thank you so much, Sister Rosalia. And gusto ko din po i-welcome si Sister Dina na first timer po sa gawain. Thank you po sa Brother Jim. Thank you po sa gawain sa pag-attend po. Salamat po, Sister Dina. And gusto ko lang po i-share yung Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. And now, handa na po ba ang lahat sa ating praise and worship? Tumayo po tayong lahat para umpisahan po natin ang pagpupuri natin sa ating Panginoon. Tinatawag
of your faithfulness. Because of your faithfulness. You deserve the glory. You deserve the honor. Hallelujah. Sa oras na ito, hayaan natin ang bumabang pasensya. Itaas po natin ang ating mga worship Jesus.
Thank you so much. Praise and worship team. Thank you, Jesus. You are worthy of all praise, worthy of it all. And you deserve all the glory. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah, praise the Lord. And now, nadako na po tayo sa ating testimony. Sino po gusto mag-testimony? Taas lang po ang kamay. Wala po ako nakikita ng nataas ng kamay. Sino po ang... Ibilang po ako ng hanggang 3 po. 1, 2, 3. Wala pa rin po nagtataas ng kamay. Sige, ako na lang po. Gusto ko pong pasalamatan ng Diyos sa aming buhay, sa buhay ng aming pamilya, dahil siya po ay kumikilos, ang kapangyarihan po niya ay nararanasan namin sa aming pamilya. Dahil kagabi po, dumalaw po ang aking kapatid na taga Pampanga, na dapat nga po kasama ko siya dito ngayon sa church. Dito dapat siya mag-church. Kaya lang, in-invite po siya ng kanyang anak doon sa Malanday, na Christian din po, na mag-church po sila doon sa simbahan nila. Dahil gusto po nila sana magkakasama-sama sila. And sabi po ng ate ko, next time na lang daw po balik niya rito ulit sa Maynila. Promise daw na mag-church sila dito sa TOGCC. And kagabi nga po, nakwento ko lang po sa inyo yung naganap sa amin. Bali, nagkita-kita po kami magkakapatid. Lahat po kami magkakapatid na hindi nag-uusap-usap namin. Nag-usap-usap po kami kagabi. Heart to heart po. And salamat sa Diyos kasi yung isa naming sister na medyo may kapangitan ng ugali. Ngayon, nakikita ko na kumikilos ang Diyos sa buhay niya dahil kagabi, sabi niya sa akin, kasi nakakaranas siya ng konting problema sa kanyang anak na nagkasakit. At dire-diretso po yung problema sa kanya hanggang ngayon. So, parang ito po yung paraan ni Lord na ipaalala sa kanya na mayroong Diyos na dapat niyang alalahanin na Diyos na mayroong tutulong sa kanya, na Diyos na mayroong handang magpatawad sa kanyang mga kasalanan. And sinabi nga niya sa amin kagabi na nagdasal daw siya sa Panginoon na taos-puso na hiningi daw niya yung tawad ng mga ginawa niyang kasalanan sa kanyang kapwa, sa kanyang mga kapatid, yung mga tsaka yung mga utang na hindi niya nababayaran. Lahat po ng kasalanan niya talagang hiningi niya ng tawad sa Panginoon. At sabi niya, papangako daw niya na siya ay tatalikod sa kanyang mga kasalanan. Praise the Lord! Hindi po ba? Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Diyos. Maraming po salamat sa Diyos. And umaasa po kami sa Panginoon na magiging maayos lahat ang aming pamilya, ang aming anak, kami magkakapatid sa tulong ng ating Panginoon Jesucristo. Dahil siya po ang God of order and God of peace. Salamat po sa ating Panginoon. Meron pa po bang gusto magpatotoo? At kung wala na po, dadako na po tayo sa ating preaching na papahayag ng ating matapang na sundalo ng Diyos na walang iba kundi si Brother Eddie Manehan. Palakpakan po natin.
ating hilingin sa Kanya, kapataparan man ay kanyang ipapagkaloob. Basta ako sa puso lang ng iyong kahilingan ay walang imposible factors ay kanyang tatanggapin ang iyong pagpapatawad. So, mapagpalang ako po sa ating lahat. Hallelujah. Ang ating pag-uusapan po ay tungkol sa pananalapi. Ang tatang kong tayo mga Kristiyano ay hindi naghihirap, laging sagana dahil sa Panginoon Diyos. Amen? Hallelujah. So, ganun pa man, ay hinihiling ko ang inyong mga presensya na tayo po ay lumuko at umikit upang tayo manalangin. Amen? At ng Lord Jesus. O dakilang Diyos na kapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus, sinasamba at pinupuri po namin kayo. Maraming salamat po sa pag-ibig niyo sa amin. Maraming salamat po sa pinagkaloob niyong kaaliwan, kagalakan sa aming mga puso. Maraming salamat po sa pagkakataon nito na kami muling magsama-sama upang mag-aral sa tamang pamamahala ng pananalapi. Inihiling namin ang iyong presensya sa aming kalagitnaan, O Diyos. Tulungan mo ninyo kami upang mapagtagumpayan at maunawaan ang mga prinsipyo ng pananalapi na naayon sa inyong kalooban. Panginoon Diyos, patawarin mo ninyo kami sa lahat ng aming nagawang pagkakasala at pagkakamali at buksan mo ninyo ang aming mga puso at isipan upang maihayag ang mensahe na aming sa amin ay isang malinaw at kung paano namin ito pamahalaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Dahil sa panahon natin ngayon, mga mga kapatid, ay sobrang busy ang mga negosyante sa paghihikayat na umutang para tayo ay bumili ng bumili. Amen? Hallelujah. Busy ang mga telemarketers upang tayo ay pakayatin na bumili ang kanilang mga panindang bagong motor, bagong kotse, bagong bahay, at marami pa iba. Amen? Hallelujah. Ang pera, kayamanan, materialism, ay parang stage for cancer na kumakain sa karakter ng mga Kristiyano at sumisira din sa ministeryo ng ating church. Mga kapatid, mga kaibigan, hindi kalooban ng Diyos na tayo ay maghihirap sa pananalapi na parang nakakapinsala sa ating mga pamilya. Amen? He has given us the principles of the world that we can follow to achieve financial stability and success. Lucas chapter 12, verse 13 up to 21. Lucas 12, verse 13 up to 21. Sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroroon, Guro, i-utos po ninyo kami. I-utos nga po ninyo sa kapatid kong ibigay niya sa akin ang bahagi o sa aming man. Sumagot siya, sino ang naglagay sa akin bilang upo o paghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanila, kailang lahat, mag-ingat po kayo. Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan.
sinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga, isang mayaman ay umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya sinabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ayin. Alam ko na. Ipaginiba ko ang aking mga kamali at magpapatayo ako ng mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-ari. Pagkatapos ay sinabi ko sa aking sarili, marami ka nang nag-ipon para sa mahabang panahon. Kaya magpahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpasarap sa buhay. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hanan, sa gagawin ito, babawian ka ng buhay. Kanino ngayon napupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Hallelujah. Kanyang ang sasabitin ng sino bang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa pamilya ng Diyos. Amen? Hallelujah. Purihin po ang salita ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. So, pinapakita ng Panginoong Yesus ang dapat natin matutunan patungkol sa pananalapi at material na bagay. Yung isang kapatid ay hiningi ang tulong ng Panginoong Yesus patungkol sa pagbabahagi ng kanilang mana. So, walang kinampihan ang aking Panginoong Yesus. Subalit, sinamantala niya ang pagkakataon upang turuan sila ng mga bagay patungkol sa pera at ari-arian. Amen? At dito ay nagbigay din siya ng babala upang tayo ay mapaalalahan. Lucas 1 verse 13, sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroroon, Guro, iutos ka po ninyo sa kapatid kong ibigay niya sa akin ang bahagi ko sa aking mana. Mga kapatid, ayon sa mga nag-aaral sa Bible School, ang humingi ng tulong ay ang nakakabatang kapatid. Amen po? So, sa kanilang kultura, ang panganay ay tumatanggap ng dobleng bahagi ng mana. Kaya kung iisipin natin, hindi kontento ang nakakabatang kapatid sa kanyang bahagi. Gusto pa niya pati ang para sa kanyang kanyang. Mga kaibigan, ang problema ay hindi kakulangan, kundi kawalan ng kasiyahan. Amen? Pero tingnan natin mabuti sa panahon natin ngayon, ang idolatria ay hindi nalagi sa revolto. Oo, nagsisimba tayo, umaamin tayo tuwing linggo, pero ang tanong, nasaan ang puso natin sa buong linggo? Minsan, nasa pera. Amen? Minsan, nasa trabaho, nasa mga bagay na gusto pa natin makuha. Napapansin niyo ba? Nagsisimula tayo sa simpleng buhay, pero mas malaki agad ang gastos kaysa kinikita. Tapos kapag tumataas ang kita, may kunting increase, tumataas din ang lifestyle natin. Dati masaya tayo sa 3-in-1 coffee. Amen? Ngayon, parang kulang ang araw natin kung hindi ka makabili sa paborito mong coffee shop. At habang dumadami naman ang kita natin, mga kapatid, dumadami rin ang gusto natin at hindi natatapos. Kaya ang sagot, ano ang sagot? Ang sagot ay contentment. Ang matutong makontento sa kung anong mayroon tayo. Sabi sa salita ng Diyos, sa Hebrew, verse 13, verse 5, iwasan ninyo ang pagiging sakim sa salapi, maging kontento kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinasabi ng Diyos, hindi ko kayo iiwan kung papabayaan man. Amen? Hallelujah po rin ang pakikita ng salita. Mga kaibigan, ang contentment natin ay hindi dapat nang gagaling sa mga ari-ariya, kung hindi sa Diyos na nangangakong ibibigay ang lahat ng ating pangangailangan. At dahil sa
paghahanap ng mas marami pa, ay makikita natin sa talata na nagbibigay din ng warning ang Panginoon Diyos na ang paglaban sa kasakiman ay pakikipaglaban araw-araw. Amen? So the fight against greed is a constant ongoing struggle. Lucas 12:15. At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. At sinabi dito ay mag-ingat tayo araw-araw sa lahat ng uri ng kasakiman, dahil kailanman ay hindi mawawala. Ang temptation ay kaakibat ng kasakiman. Amen? Halimbawa, may bagong labas na iPhone 17. Amen? Siyempre, bibili ka naman. Or, mangungutang ka na naman. Kaibigan, kailangan natin bantayan ang ating mga puso dahil walang katapusan ang pakikipaglaban natin sa kasakiman. May isang mayamang ama na dinala ang kanyang anak sa isang mahirap na lugar para ipakita kung paano namumuhay ang mga kapusparan. 2 araw silang nakatira sa isang simpleng pamilya. Pagbalik nilang, tinanong ng ama, anak, kumusta ang naranasan mo? Sumagot ang bata, napakaganda po tayo. So, nagtaka ang ama at nagtanong, ano ang natutunan mo? Sabi ng anak, nakita ko po na tayo ay may isang aso, pero sila ay may 4. Tayo ay may swimming pool, pero sila ay may ilog na malalim, malinis, umaagos, na walang hanggang dulo. Amen? Tayo ay may ilaw sa hardin, sabi niya, pero sila ay may bituin sa gabi. Tayo ay may maliit na lupa, pero sila ay may malawak na bukirin. Binibili natin ang pagkain tayo, pero sila nagtatanim at nag-aalaga nito. Tayo ay may pader para sa proteksyon natin, pero sila ay may mga kaibigan na nagtutulungan. Natahimik ang ama. At sinabi ng bata, salamat po itay, dahil ipinakita ninyo kung gaano tayo kahirap. Amen? Ang aral nito, mas mahalaga kung sino ka kaysa kung ano ang meron ka. Ang tunay na yaman ay nasa pananaw at pasasalamat. Amen? Ito ang importanteng lesson na dapat natin matutunan. Maaaring madalas natin napagtagumpayan ang kasakiman at materialismo. Ngunit, ang tunay na kaligayahan ay masusuntukan mo lamang kapag ginagawa natin ang kalooban niya para sa kanyang kaharian, tulad ng pagbabahagi ng mabuting balita. Ito ang layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah. Hallelujah. So, ano ang mga prinsipyo? Pwede sa natin. Ano ang mga prinsipyo na pwede natin makita sa talata sa binasa natin? Number 1, financial principle. You already have more than you think. Meron ka na ng bagay na kailangan mo. Lucas 12:16, pagkatapos sinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga, isang mayaman ang umanin ng sagana sa kanilang bukirin. Pansinin natin dito, ang tao ay hindi yumaman dahil lamang sa masaganang ani. Siya talaga ay mayaman na noon pa man. Ibig sabihin, marami siyang tinatangkilik, hindi siya kinakapos, hindi siya naghihirap. At ganito naman tayo, kaibigan. Sa maraming paraan, mayaman tayo. Amen? Bakit? Dahil kung nakikita mo
Nakikita mo lang kung gaano kahirap ang ibang tao sa ibang panig ng mundo, masasabi mo, pinagpala ka rin ng Diyos. Amen? Hallelujah. May nagsabi na, if you have food in your fridge, clothes on your back, a roof over your head, and a place to sleep, mas mayaman ka kaysa sa 75% ng mga tao sa mundo. You are richer than 75% of the world. Amen? Kaya kung ikaw ay may saraping nakalaga sa bangko, may laman ng iyong pitaka, at may natitirang kahit puting alaga sa iyong busa, ikaw ay kabilang sa nangungunang 8% ng mga may kaya sa buong daigdig. Amen? Kung ikaw ay nagising kaninang umaga, mga kapatid, taglay ng mas mabuting kalusugan kaysa karamdaman, ikaw ay higit na pinagpala sa mga milyong-milyong tao na hindi nakakaabot sa pagtatapos ng lingkong ito. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, mayaman ka na. Amen? Maraming tao sa mundo ang nangangarap lang sa kung anong meron ka ngayon. Kaya huwag kang mag-focus sa mga nakikita mo sa cellphone mo, sa mga advertisement, sa social media, sa mga kakilala mong laging may bagong gamit o lagi sa bakasyonan. Dahil kapag doon ka tumingin, mawawala ang contentment mo. May isang malaking kumpanya sa Amerika na nagkaroon ng problema sa kanilang mga nervo sa katawan. Ang kanilang mga gagawa ay mga simpleng magsasaka at sanay sa barter system. Pero nang nagsimula silang sumaho ng gas, sa loob lang ng ilang linggo, mga kapatid, nakaipon sila ng mas maraming pera kaysa nakawakan nila sa buong buhay nila. So anong nangyari? Marami sa kanila ang nag-resign. Kasi para sa kanila ay sapat na yun. Kontento na sila. Amen? Kaibigan, kailangan mong maging kontento at magpasalamat sa kung anong meron ka ngayon. May nagsabi, if you are not thankful for what you have got, it is doubtful if you will be thankful for what you will get. Kaibigan, kung ikaw ay marunong pasalamat sa Diyos, ngayon pa lang ay makakaroon ka ng peace at contentment sa puso mo. Number 2, greed will never allow you to be satisfied. The more you get, the more you want. Amen? Ang kasakiman ay walang katapusan. Mas marami kang makuha na mas marami ka din hahangarin pa na makukuha. Lucas 12:17, kaya sinabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan sa aking mga ani. Alam ko na, ipag-iiba ko ang aking mga kabalik at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka ng ipon para sa mahabang panahon. Magpahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magpasarap sa buhay. Mga kapatid, kung napapansin nyo yung personal pronoun na ginamit ng mayaman, ako, akin, lahat ng sinabit niya ay may focus ay sa sariling kapakanan. Marami siyang ani at maganda ang takbo ng negosyo, kaya gumawa ng mas malaking kamali para sa kanyang ani at ibang kaya. At hindi man lang niya naisip na tumulong sa kanyang kapwa, kundi nakapokus siya sa natatanggap niya na mas marami pa. Kaibigan, ito ang tinatawag na kasakiman. Kapag nahawakan ka nito, ay mahihirapan ka na makawala dito. Kapag nakatikim ka ng isang bagay na hindi mo maiiwasan na makuhaw at magnasa ng mas marami pa. Ang kasakiman ay hindi mo
hindi ito masisiyahan at hindi ito magkakaroon ng fulfillment. Ang masakit nito, para sa ating mga Kristiyano, ay apektado ang paglilingkod natin sa Diyos. Tayo ay nagiging epektibo, hindi tayo nagiging epektibo dahil mas madalas ang ating passion ay napupunta sa paghahanap ng pera. Kaya wala tayong gana sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Marahil iniisip ko, pag mayaman na ako, ay titigil na ako sa paglilingkod. Paglilingkod na ako sa Diyos. Kaibigan, hindi ito mangyayari dahil kahit ikaw na ang pinakamayaman sa ating bansang Pilipinas, ay hindi ka titigil na sumpo habang ang puso mo ay sakit at gahanap. Amen? Noong kapanahon ng John Rockefeller, kung kilala niyo siya, na siya ay pinakamayaman sa buong mundo, sabi nila na ang kanyang pera ay walang limit sa pagdami dahil sa kanyang mga negosyo. Minsan, tinanong siya ng isang reporter, para sa iyo, sir, sabi niya, magkano na ipon mo? Alam niyo, ang sinabi niya, kunti pa lang daw. Ibig sabihin, hindi pa siya satisfied. At talagang hindi nangyayari, nangihinto siya. Bakit? Greed will never allow you to be satisfied. The more you get, the more you want. Kaibigan, pag-isipan mo ito. Kahit ka malaki ang sweldo mo, ngayon, iisipin mo pa rin sana matagtagan pa. Para maayos ko ang budget ko at maging satisfied na ako. Pero ang totoo mga kapatid, makikita natin ito sa buhay ni John Rockefeller at maraming pang mayaman kahit sobra na ang pera, hindi pa rin sila kontento. Kaya maraming pamilya ang nalulunod. Amen? Maraming pamilya ang nasisira dahil sa kasakiman ng pera. Amen? Kaya paningin mo ang sarili mo, sobra na ba akong nakatuwa sa karir? Promotion at pagtaas ng sweldo. Sa sobra nga pala, napabayaan mo na ang relasyon ko sa asawa at anak. Isang halimbawa, si Arman Hammer, kung kilala niyo, dating CEO ng Occidental Petroleum na kilalang negosyante. Tagumpay siya sa negosyo, pero sa personal na buhay, maraming nasirang relasyon, maling desisyon at iniwang sakit sa pamilya. Sa huli, kung siya ay lumisan o umanaw na, wala ang kanyang anak. At ang nagkatid sa kanyang huling hantungan na kapatid ay mga taong binayaran. Anong aral nito? Ang aral dito ay hindi nasusukat ang tagumpay sa pera o posisyon, kundi sa kung paano mo minahal at pinahalagaan ang mga taong mahalaga sa iyo. At bantayan ang puso laban sa kaskiman sa pamamagitan ng pagbibigay ng priority sa ating Panginoon Diyos. Amen? Number 3, no matter how much you get, you really can take it with you. Lucas 12 verse 20, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gagaling ito, kapawihan ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta sa mga kailangan mo para sa iyong sarili, sa kanya? Grabe. Sabi sa kanya ng Diyos sa isang salin na hangal. Bakit? Kasi akala niya na sa dami ng kanyang pera ay kontrolado niya din pati ang kanyang buhay. Pangalawa, kaya siya ay hangal ay hindi niya alam ang kapahamagan ng aantay sa kanya at bukod doon, hindi niya din mapapakilabangan ang lahat ng kanyang buhay. Amen po? Kaya mga kapatid, mga kaibigan, pag-isipan mo mabuti. Kung hindi mo matadala sa langit ang anumang naipuntan mo dito sa lupa, sa oras ng iyong kamatayan,
ay wala ka rin madadala. 1 Timothy 6:7, ang totoo wala tayong dinala sa mundo ito at wala rin tayong madadala pag-alis dito. Kaibigan, tandaan natin ito. Kapag ginawa mong Diyos-Diyosan ng pera, nagbubunga ito ng pagkasira ng inyong relasyon sa iba. At maaari ka nitong atlangan sa pagtupad ng layunin at misyon ng Diyos para sa iyong buhay. Amen po? Hallelujah. So, number 4, God has a much better investment fund. Lucas 4:21. Ganyan ang sasapitin ng sinumang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit tungha naman sa pamilya ng Diyos. Mga kapatid, mayroong ibang priority ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Palitan ang selfishness ng selfishness, makasarili o makapagbigay. Palitan ang mga material na bagay ng mga nagmamahalang relasyon sa kapwa. Relasyon kay pagmamahalan at pagtutulungan sa isa't isa at ugnayan may malasakit at pag-ibig sa kapwa. At palitan ang ating investment sa material na bagay sa kaharian ng Diyos. Maaari sa mata ng tao, wala itong sense, pero sa mata ng Diyos ay makapunuhan ito. At ito ang magbibigay sa iyo ng satisfaction at fulfillment. Amen? May isang kilalang pastor sa ating bansa. Siya ay inimbitahan ng isang mayamang lalaki sa lugar nila. Pagkatapos ng kanilang pagkain ay inanyayahan siya ng mayamang lalaki sa lugar na may magandang view ng kapaligiran. Tinuro niya ang bukirin. Amen? Hallelujah. Ng palay at sinabi nito, ang lahat ng nakikita mo ay akin. Tapos tinuro niya na isang dako na punong-puno ng maraming alagang baka at isang malaking kagubatan ay buong pinagyayaman na sinabi nito na akin din ang lahat ng mga yan, pastor, sabi niya. Tapos tumahimik siya at inaantay niya at purihin siya ni pastor sa kanyang tagumpay. Pero biglang tinuro sa itaas, sa langit, at sinabi nito, doon sa lugar na iyon, magkano ang investment mo doon? Yung mayaman na lalaki, nanloko siya. Nanloko ang mayaman at inamin na hindi niya napag-isipan ang mga bagay na iyon. Kapatid, simulan mong maging generous sa pagbibigay sa Diyos at pagtulong sa kapwa dahil ito ang magbibigay ng pagpapala sa iyo at kagalakan. Araw-araw, may mga pagkakataon ka na mag-invest sa langit o mag-invest sa material na bagay. Ang mga bagay, mga kapatid, sa lupa, maaaring mabubulok, maaaring masisira, mawawala, at mananakaw. Pero ang investment mo sa langit ay hindi masisira at walang katapusan. Amen? Kaibigan, suriin mo ang iyong puso at huwag kang magkumpara sa ibang tao dahil magbubunga lamang ito ng pagiging mapanghusga, mataas na pride at self-righteousness. Mga kaibigan, paano mo ginagamit ang mga blessing ng Diyos na binigay sa iyo? Ang pera at material na bagay ay pinagkaloob ng Diyos na maaaring gamitin bilang instrumento upang ihatid ang mga naliligaw na kaluluwa sa ating Panginoon Jesus. Kapag ito ay ating ginagawa ng may pananampalataya at pagsunod sa Kanya, ito ang napakagandang accomplishment natin para sa kaharian ng ating Panginoon Diyos. Amen? Hallelujah. Tayo ay dadako sa huling minuto ng ating topic. Ang mga praktikal na paraan para maisabuhay natin ang tamang pagmamanage ng ating pananalapi. Life application number 1. Give to God first.
siya ay iyong hantulan. Sa gayon, kamali mo ay lagi na aapaw, sisiplan ng inumin ay hindi na magtutulungan. Amen? Bakit natin pinaparangalan ang Diyos sa ating kayamanan? Ganito kung anong mayroon ka. At higit sa lahat, matulog ka na lang kaibigan kaysa umala kung saan-saan. At diyan, makakaipon ka ng pera para sa inyong biglang pangangailangan. Amen po? Simple yan nga, lima. Simple. Magulang ka na lang. Sa simpleng disiplina ng pagtatabi ay makakaipon ka ng malaki. Pero kapatid, huwag mong planuhin na ang itinabi mo ay gagastusin mo at siguradong walang matira ito. Ang purpose ng pag-iipon ay para meron magamit sa lehitimong pangangailangan sa inarap sa inyong pamilya. Amen po? Hallelujah. Life application na number 3, spend the rest on what you need. Mga kapatid, at mga kong magulang, ang susi sa maayos na pananalapi ay kontrol sa gastos. Sa tuwing gagastos tayo, tanungin mo ang sarili mo, kailangan ba namin ito? O luho ko lang ito? Matutong mamuhay ng mas mababa kaysa kinikita. Halimbawa, kung dati ay simpleng pagkain lang, tapos habang tumataas ang kita ay pataas din ng pataas ang lifestyle mo hanggang sa mapapadalas ang gastos. Kaibigan, panatiliin mo ang simpleng pamumuhay. Mas malaki ang maiipon mo at hindi mo kailangan mangutang kapag may pangangailangan. Magandang paraan din ang pagbabudget, maglagay ng limit sa bawat gastusin tulad ng envelope system. Ang bawat sobre ay may nakalaan para sa pagkain, pamasahe, gasolina, medicine, at iba pa. Kapag naubos ang budget, mga kapatid, ihinto ka muna. Matuto kang disiplinahin ang iyong sarili at iwasan sa sobrang gastos. Amen? Sa mag-asawa naman, mahalagang pag-usapan ng pera, dapat transparent at walang lihim. Pwedeng isa ang humawak ang budget kung sino ang pinakadisiplinado, pero dapat pareho pa rin involved at magdidesisyon bilang team. Amen? Tandaan, maraming relasyon ang nasisira dahil sa pera. Kaya sa bawat gastos, kaibigan, hayaan mo ang kalooban ng Diyos ang masunod at hindi ang bukso ng iyong damdamin. Hallelujah. Life application number 4, keep out of debt. Iwasan mo ang magkaroon ng mga hindi naman importanteng pagkakautang. Iwasan mo bumili ng isang bagay sa pamamagitan ng pangungutang na parang pinapangahas mo ka, na sure ka na may kikitain ka in the future, kaya makakabayad ka. Alam mo ba, kapag na-umpisa ka mangutang, ay mawawalan ka ng kalayahan. Amen? Sabi sa Karintaan, 22:7, ang mahirap ay nasa kapangyarihan ng mayaman. Ang nangangailangan ay alipin ng nagpapahirap. Amen? Kaya maraming tao ang iniisip ay madali lang bumili ngayon. Tapos, ang bayad ay mamaya na lang. Pero, makikita natin parang mahirap ang bayad dahil sa dami ng utang. Kaibigan, kung gusto mo maging maayos ang iyong financial na kalagayan, ay isa-isahin mong bayaran ang dati mong utang at huwag ka nang mangutang ulit. Amen?
And lastly, life application number 5. Listen to what God may be saying to you through your financial circumstances. Kaibigan, minsan may tinuturo ang Diyos sa pamamagitan ng iyong financial situation, lalo na sa mga pagsubok. Maging sensitibo at mapagpakumbaba, kilalanin ang maling desisyon at magbago. At tanungin ang sarili, kapatid, number 1, malinis ba ang paraan ng pagkuha mo ng pera? Number 2, para saan ko ba ito ginagamit? Sarili lang o para sa Diyos o sa iba? Number 3, ano ang epekto nito sa akin? Nagiging sakin pa mo o mas mapapigay? Ang aral nito, kapatid, ay hayaan mo ang pera ay magturo sa iyo na maging mas mapapigay, hindi makasarili. Tandaan, ang pangako sa mga taga-Pilipos 4:19 at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, bibigay niya ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen? Kaya tutukunan ng Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan, kaya hindi mo kailangan magluko o isakripisyo ang pamilya at pananampalataya para lang kumita. Kaya magtiwala ka sa Diyos at hayaan siyang mamuna sa iyong buhay, lalo na sa pananalapi. Amen po? So sa ating pagtatapos, kapatid, hindi natin mahahanap ang kaligayahan sa pera. Kaya kung gusto natin maging matagumpay tayo sa iyong pananalapi, ay unahin mo ang paghanap sa Diyos at pagsunod sa Kanyang kalooban, at ang lahat ng pangangailangan natin ay ibibigay niya. Maiwasan ang problemang dulot ng maling desisyon sa inyong paggamit ng pera, at maranasan natin ang satisfaction at fulfillment dahil nagagamit ka ng Diyos at ang mga kaloob niya sa iyo para sa Kanyang karya. Amen po. Hallelujah. Music. Yan, tumayo po tayo lahat. Bye.
Subaybay kayo ang aming gabay sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Kabilang sa aming mga pangalalagay. Dalangin din namin na pagpalain ninyo ang bawat isa sa amin, ang aming mga pamilya, hanap buhay at mga plano sa inaharap. Naway gamitin namin ang aming tagumpay, hindi lamang para sa aming sarili, kundi upang makatulong sa kapwa at mapagbigay ng kalawang-tiyan sa inyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi na, Amen. Maraming salamat po, Brother Eddie Maniera, sa napakagandang mensahe po ng salita ng Diyos. There are financial principles. Number one is you already have more than you think you do. Number two, greed will never allow you to be satisfied. The more you get, the more you want. Number three, no matter how much you get, you really can't take it with you. Number four, God has a much better investment plan. Life applications. Number one, give to God first. Number two, set aside funds for regular savings. Number three, spend the rest on what you need. Number four, keep out of debt. Number five, makinig sa itinuturo ng Diyos sa iyong pananalipi.